Good evening po mga kawan politiko. Nandito na naman po tayo uli sa ating platform kung saan natin pinag-uusapan yung mga latest issues na pinag-uusapan sa ating bansa na mahalaga sa ating taong bayan. Kasama ko na naman po si Boss J ng Navigating Money Games. Recently, boss, so meron tayong issue ngayon na may nangyari sa Tacloban, no? May mga kabataan na nag-random shooting, no? So recently nagkaroon ng issue and usap-usapan and sa mga legislators natin na kailangan babaan yung criminal liability. No, ikaw ba anong stand mo dito? Alam mo, kung bababaan natin yung age of criminal liability, it depends naman yan eh. Sa iba-ibang bansa, iba-iba ang age of criminal liability. Halimbawa na lang, parang may nabasa ako. Sa Singapore, it's 10 years old. Sa China, 12. At sa Japan is 14 years old. Ang importante kasi dito is kung paano pinalaki yung bata. Ngayon, importanteng factor kasi dito is yung nakikita ng bata sa kanyang paligid, sa society. Kasi ang nagiging problema, dahil sa panahon ngayon, puro gadgets na, nakikita nila, may easy access na sila. Pwede silang manood sa YouTube, Facebook, TikTok, kung ano yung mga videos na nasasuggest sa kanila o madalas nilang pinapanood. Yes. Ngayon, kung violente yung madalas nilang pinapanood, malamang ganun at ganun lang rin yung papasok sa feed nila. So, masama yun para sa kanila. Aside from that, since puro gadget na nga tayo sa panahon ngayon, nandyan na rin yung mga games. Maraming mga bata na nalululong ngayon sa mga online games. Kadalasan, kasama nila yung mga barkada nilang naglalaro, ganyan. Yung ibang mga games kasi na to, may mga components siya na violente. Yung iba, nagbabarilan. Yung iba, nagsasapakan, ganyan. Yung iba nga parang nagmamaneho pero parang road rage, ganun. Correct. 'Di ba? So masamang impluwensya to sa mga bata. So yun nga. So parang I think what we're talking about here is more than the issue of lowering the criminal liability in the existing Juvenile Justice Act. It's really raising a child. It takes a village to raise a child, boss. So yun yung pinag-uusapan natin. Maaring pong babaan natin yung criminal liability, which is ina-acknowledge natin yung efforts ng ating mga legislators na nag-focus talaga dito, no? Pero doon tayo sa pinaka-root cause. Yun yung sinasabi mo, boss eh. Ano ba ang root cause na nag-manifest yung capacity ng isang bata to do something very violent and to have that courage to use a very deadly weapon? Na, by the way po, ang barrel is used for ang gun is used for protection. It is not used to attack. Which is going back to what you're saying kanina, yung mga data na na-accumulate doon sa utak ng mga batang involved are violent. Which is you were talking about online games. Yes, tama. Yung mga online games na to o yung nangyayari sa kanila, yung mga nilalaro nila, parang hindi naman maganda, hindi nararapat para sa edad nila. Tapos, as you've mentioned, ang baril nga is ginagamit for protection, hindi for aggression. Yes, correct. Diba? Pag hinimayin nyo po kasi yung Justice Juvenile Act, magiging criminally liable po yung guardian po or yung parent ng bata na 15, di ba po? If it will be found out if they're negligent sa pag-guard po or pag-aalaga ng bata. And one of the important things of being diligent in raising a kid is actually ano ba yung guidance na ginagawa day to day sa loob po ng household doon sa bata. Kasi pwede po kasing meron tayong batas na bababaan po yung criminal liability. Pero paano po yung araw-araw na pamumuhay po ng bata na na-expose po siya sa ganon? Alam mo, minsan kailangan tignan na rin natin yung society natin ngayon. Kung iisipin mo, sa panahon ng kabataan natin, may mga problema na rin naman. Tulad ng mga violence, ganyan. Sa totoo nga, noon, mas madalas pa ang mga pelikulang action. Actually. Diba? Doon nga sumikat yung ibang mga
politicians natin. Yung Yes, ano mga action star na naging mga senator, mayor, tama, governor, oo. diba? Lumalabas na sa society dati. Oo. Pero, kung iisipin natin, nung bata tayo, nandyan ang parehong magulang natin para tulungan tayo o turuan tayo, gabayan tayo kung ano ba ang tama at mali. Ang napansin ko kasi nangyayari sa panahon ngayon is, sa totoo lang, sa hirap ng buhay, hindi na lang isa ang breadwinner. Dalawa na ang nagtatrabaho para masustain ang pamilya. Correct. Noon, many years ago, a few decades ago, ang tatay lang ang kadalasan na nagtatrabaho para mabuhay ang pamilya. Totoo. Pero sa panahon ngayon, tatay at nanay na ang nagtatrabaho, minsan kapos pa rin. So nawawala ang oras nila sa mga bata para maturuan ng tamang leksyon at mag-guide sila para tama yung landas na tahakin. Alam mo, ang ganda ng sinabi mo. Kasi kami, parang we're 90s kids kami. So, we lived during the times na talagang nagta-thrive yung action films. Lately na lang uli nagkaroon ng action films. Sinatanggol, yung Probinsyano, ganyan. Pero, parang nung panahon namin, ang daming action films talaga. Exposed talaga kami doon. But, it is because the parents are very present in the household. My mom's a first full-time housewife. So parang nangyayari, the guidance is there, the nurturing is there. So more than the guidance, it's really having a nurturing na household sa bahay na nakakapag-quality time na even though we're exposed to those kind of genre ng pelikula, but because we're filled with a household na nagko-quality time sa akin ng tatay ko at ang nanay ko. As in, full-time hindi gadget ang kausap ko. Naglalaro kami ng dad ko, ng mama ko, di ba, nanonood kami together. Malaking impact yan sa bata po na kahit anong exposure namin sa ganung mga pelikula noon, naglalaro kami ng mga toy guns, boss. Pero, kapag pag meron din akong mga naging kaaway noon, yayaw-yawan siguro. Pero to resort to guns and violence, napakalayo. Di ba? Ikaw din naman. So, we don't, hindi po namin sinisisi, the parents, Ang point lang po, the point is, it takes a village to raise a child, Kailangan ng gobyerno para po mag-provide ng very, paano ba yun, boss? Na parang magandang environment to do business, more employment, so that the parents can afford, to spend quality time with their children. Ang nangyayari kasi, pagod na yung utak ng magulang, kakahanap buhay, pag-uwi, yung energy niya to have a nurturing time with the child, ubus na siya. Diba? So, kailangan din pumasok ang gobyerno para mag-provide ng magandang ekonomiya. Tama. Yung kanina, yung sinasabi natin kanina dito is nawawala ang quality time ng mga magulang. Diba? So, ang maganda naman... Kasi mahirap ang buhay. Oo, diba? Dahil... Siyempre, sa panahon ngayon, every year na lang nagsisitaasan ng tuition fee. Correct. So, kailangan nilang magsumikap. Kaya nga parang ang point natin, di ba po, more than pag pinag-uusapan yung pag-increase ng criminal liability, kailangan po dapat yung mga gumagawa ng batas, yung mga nakaupo rin sa gobyerno, is to really i-deconstruct ano-ano ba yung mga elements, paano umabot sa ganito yung mga kabataan natin. Diba? Bago kasi nga po, St. Thomas na lang yan, boss Yung criminal, yung discernment ng bata, yung criminal liability. Pero kung yung iba't ibang aspeto i-address natin, prevention is better than, cure. Diba? So, ang pinakamaganda sana na nangyayari dito is, unang-una sa lahat, tignan natin yung education natin dito sa Pilipinas. Siguro na lang, kung mas magandang education system natin, hindi naman natin sinasabing pangit. Pero ang sinasabi lang natin is, habang bata pa, halimbawa, hindi na lang science, math, art yung ituturo sa kanila. Kung kunyari, isama na rin natin sa pag-aaralan ng mga bata, halimbawa is home economics, luto, ganyan, or sometimes baka business na rin. Kung sa ganung environment natin sila maipalalaki, mas mawawalan sila ng oras para gumawa o mag-isip ng
mga bagay na hindi nararapat. Tapos, aside from that, maganda rin naman yung ginagawa ng ibang mga local governments na may mga activities during summer. Halimbawa na lang, paliga, ganyan. Pero, mas maganda siguro kung whole year round, meron silang mga ganong activities. Yes. Like, for example, summer, basketball, swimming, kung tag-ulan naman, arts and crafts, ganon, whole year round may ginagawa para yung mga bata, after school, pagtapos mag-aral, pwedeng sumali sa mga ganong events. Oh, Diba? actually, as you were mentioning, no, parang I remember there's a law about family day law. Family day. So, mandatory yan na I think the president made the executive order family day. So, I think there should be an expansion of that, diba? Nung law na yon dun sa family day. Alam mo ba yon na merong batas yon. So, it was during PRD time na nagkaroon ng family day na walang pasok, whether government, whether private, and everybody's mandated to spend time with their families. So parang maganda po na hindi lang yung juvenile justice law ang i-revisit natin, but also the family day law, which is, for example, ano yung mga pwede nilang gawin. So siguro reduce use of phone, more on quality time, 'di ba? Tapos parang siguro mga benefits of pag pumunta kayo sa museum, merong benefits ang family pag pumunta doon. So parang it's encouraging more to spend quality time dahil nga, I love what happened before, no? Parang because there's less time to do gadgets, and there's more time to really spend time with our families, mas nurture tayo. The tendency of being really angry and all is na-address because of a nurturing household. So parang, pero boss, we just want to commend our leaders na even though there's a lot of political impeachment proceedings, nagpe-prepare ang buong bansa of the impeachment proceedings of the Vice President, pero tignan mo naman, si Speaker Martin Romualdez, which is taga-Tacloban po siya, doon po siya congressman. Kahit po embroiled siya ngayon sa mga issues ngayon, he took the time, pumunta doon sa bahay ng mga biktima, sila po ng kanilang pamilya, talagang they spend time na pumunta po doon kahit ngayon po ay mainit po sa kanya ang politika. No? He spent si VP Sara also, Vice President Sara also, kahit nga po nasa gitna po siya ng impeachment proceedings, she made time para po pumunta, pakinggan po yung nangyayari. And also, I want to admire our Senator Risa, Senator Gatchalian, our Senate President, talagang gumawa siya agad, banning, so may certain binaban sa social media para to address these matters, no? I think yun ang importante ngayon for our leaders, sa aming mga legislators, congressman, senator, na maybe ang mas urgent po ngayon is how are we going to make this country future ready for our next generation while we are all busy focusing on the impeachment proceedings, sa doing politicizing each other. Our young people are dying, so might as well let's use our we hope, diba, that our senators and congressmen focus the budget of the Senate and the Congress to revisit our laws like Family Day Law, yung mga programs po ng DSWD, yung mga family programs po natin, pati po yung Justice Juvenile Act, para po sa next generation natin. Kasi nga, sa totoo lang boss, budget yan eh. Pag gumawa ka ng hearing sa Vice Presidency, budget pa rin yan. But do not get me wrong, accountability is very important. But I'm sure the Vice President knows that. But ang importante kasi dito, nakikita po ng mga kabataan na nagbabangayan po yung mga matatanda sa social media. Ang anger and conflict is our energy. And it's felt by the young people. So nagsisimula po dito yan sa taas. Kung ang mga liderato po natin ay nag-aaway, ramdam yan ng mga kabataan. So I think it's also a symptom of what's going on. If we have an angry government, might as well yung mga bata natin dito. Kung hindi po natin kaya mag-agree sa isa't isa, why not agree for the young people? Diba, boss? Tama. Kung ating titignan,
Ang population ng 0 to 14 years old is around 31 million Talaga. out of the 117 million na population ng Pilipinas. It's a very young country, no? Isipin Yes. mo, 31 million, ang babata pa. So, mukhang kailangan na ang gawin ng mga mas nakakatanda, whether nasa politika ka or hindi, is maging magandang ehemplo. 'Di ba? Kung lagi kang nakikita, halimbawa sa TV, or ikaw yung isa sa mga namumuno sa ating bayan, siguro idaan na lang kaya natin sa demokrasya, pag-usapan natin ng problema, magkaroon tayo ng magandang solusyon. Yes. Ito naman ay para sa ikabubuti ng ating bansa at sa mga susunod na henerasyon. Correct. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal dati, 'di ba? Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Yes. So, importante bigyan natin ng magandang foundation ang ating kabataan. Yes. Kasi while we are so focused on politics, no, our young people are dying. So, and they lack example also. So, what the country needs now are good example of statesmen who can control their emotions. 'Di ba? Boss, hindi nila tinitake yung justice on their hands. Dahil po ganyan yung mga young people natin. Kasi nga, kita nila yung galit eh. It's available online. Tayo pong mga matatanda and even our leaders, you know what you're doing. You know what's being highlighted in the social media. Kita ng mga bataan. Alalahanin mo, boss, yun nangyari doon sa incident na bully yung bata. It's a response to bullying. Yung mga leaders din natin nagbubully sa isa't isa. So what do we expect from our young people? So if we want to address this more than the amendment, and I hope it would be the amendment of the Justice Juvenile Act and other related laws would be more urgent than the impeachment. Right? Tama. Kasi mas importante nga naman ang pag-asa ng bayan, ang future natin. 'Di ba? Kasi if magko-concentrate lang tayo sa impeachment, iilang tao lang naman dito ang involved. Yes. 'Di ba? And more than the amendment, it's really setting an example. Yun, 'di ba? So, if our young people can actually see that we can control our emotions at mag-usap tayo ng maayos, agree to disagree so that we can focus to our duties, our young people can see that. 'Di ba? Makikita 'yan sa social media, makikita nila 'yan, lahat ng bata may gadgets ngayon. And sadly, most of our kids are being raised by their gadgets. So might as well, kung hindi na natin mabago 'yon, might as well take advantage of it. Na maaabot ng ating mga leaders ang ating mga kabataan through their gadgets. So let's just set an example. Yung mga yan, it's a symptom, boss, ang nangyayari dito sa taas. Nakikita nila, it's okay, naro-romanticize, nag-glorify ang pangbubuli through politics, through possession. Here goes our kids. So if we want to stop this more than the amendment of the laws, and it is so important, let us really embrace democracy and dialogue to achieve a very productive solution so that we can go forward as a nation. Tama, kapatid. Kasi kung hindi natin mababago to, ang magiging tanong ko is, ito na ba ang panibagong cancer ng bayan? Correct. So, ano pong tingin nyo? So, comment down below on our video, and we hope to see you in the next one political issue. Thank you, Boss Ray. Salamat.